I'm burdened. Yes, He cares when I'm all alone. Yes, He cares when I'm in misery. Oh, He cares for me, and He cares when I'm discouraged. He's concerned so earnestly. Yes, I know Jesus cares. He cares for me. Oh, yes, He does. Jesus cares when I'm in sorrow, when my pain is so hard to bear. And He cares about my situation. So good to know He's always there. When my days are dark as night, He'll be there to make it all right. Yes, I know Jesus cares. He cares for me. Oh, yes, I know that He cares for me. Yes, He does. Said I know that He cares for me. Oh, yes, He does. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. I'm almost level to the ground, but I know that He cares for me. Oh, I know that He cares for me. Thank you, Jesus. I know Jesus cares for me. Oh, yes, He does. When my friends don't understand, after I've done the best I can, said I know Jesus cares for me. Jesus cares when I'm in sorrow, when my pain is so hard to bear. And He cares about my situation. It's good to know He's always there. When my days are dark as night, He'll be there to make it all right. I'm glad to know Jesus cares for me. Oh, I know that He cares for me.
Welcome back, kapamuso! It's been a long month na wala tayong prayer meeting. Ngayon, andito na naman tayo sa prayer meeting. Aloha! Hello! Ayan, no? Ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay Aloha. Yun. Aloha, I truly care. O, diba? Narinig niyo na ba yung salitang aloha? Saan bansang galing ang wikang aloha? Sa Hawaii. O. May kanta noon, bata pa kami. Ta-na-na-na, aloha. Diba? Yung ganon. Ayan. Ang salitang aloha ay simbolo siya ng Hawaii. No? Simbolo siya ng kanyang kultura at lifestyle. Andiyan ba yun? Alam, ayan. Yung unang-unang, ayan, no? Simbolo siya ng ng Hawaiian culture and lifestyle. Ano to respect and love one another. Parang nila yung tagline. Pag sinabing aloha, dapat nirerespeto mo at minamahal mo ang isa't isa. Respect and love one another and live in harmony with everything around you. So pag nakasalubong mo siya, pag sinabi daw sa'yo nung kasama mo, aloha, let's love one another, let's live harmoniously, parang ganon. Tapos pangalawa, isa rin siyang term sa Hawaii na karaniwang binabanggit nila kapag nagwe-welcome sila ng bisita. Hello! So aloha. Hello, aloha. Sabihin hello, welcome. Tapos pag pauwi na, sasabihin din nila, aloha, ibig sabihin naman goodbye. So, yun, no? Hello and goodbye. O, diba? At ang nakakatuwa, itong aloha na ito, na kultura nilang kasabihan, yan yung number 1 values nila. Sabi ni Google, nakita ko yung parang mga nire-recite nila mga values sa Hawaii. Marami yan pero ito yung number 1 nila, yung aloha. Yan. Sa church natin, kailangan ma-practice din natin si aloha. Ayan, no? So, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung fundamentals of caring o yung aloha. By the way, itong pag-aaralan nating acronym ng aloha ay hindi original po minsan po ay nakapanood ako ng isang pelikula. Hindi ko na matandaan yung title, pero maganda yung pelikula. Meron siyang values, no? Pero hindi siya Christian film, pero maganda yung kanyang values. Dito ko siya unang narinig. Kaya ginat down ko siya. May acronym yung salitang aloha. At yun yung pag-aaralan natin. Sa church natin, sa sunod-sunod na mga nakakalungkot na mga pangyayari, simula nung pandemic, kung babalikan natin yung panahon ng pandemic, nagkawatak-watak tayo, nagkahiwa-hiwalay tayo pansamantala, hindi tayo mga nagsipagkita, nagkita-kita na tayo, nagulat tayo, lalaki na, no? Lalaki na, tatabahan na, tatangkad na, no? Yung mga bata, biglang nagbinata. Pero during pandemic season, nakaranas tayo ng sobrang hirap, no? Tapos pagkatapos noon, nagkasama-sama na tayo, sunod-sunod naman tayong nangamatayan, no? Kung di ako nagkakamali, nung binilang ko yung mga namatay sa atin simula nung pagkatas ng pandemic hanggang kay Nanay Porfiria, yung mga kapamusong active lang yung binilang ko. Nasa 8 na siya, no? Nagsimula kay Ate Tess, kay Nanay Porfiria. So, sunod-sunod yung mga kalungkutang naganap sa church natin. Sinabayan pa ng iba't ibang mga problema na nalaman natin sa mga pamilya. Sinabayan pa ng sobrang pagtaas ng bigas na nakakainis. Nung nag-community outreach lang kami, 249 lang yung sinandoming. Wala pang 2 linggong bumili uli ako ng bigas, 270 na siya. No, yung mga ganong mga bagay-bagay na iisa lagi yung naiisip natin. Nagdaranas ng iba't ibang uri ng anxiety, depression, kalungkutan, yung mga members natin sa church. At ito yung binigay sa ating mensahe ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan nating practicein ang aloha. Iyon. So, start tayo sa A. Ano bang ibig sabihin? Basahin muna pala natin yung ating teksto sa 1 Peter chapter 3, verse 8. Amen. 1, 2, 3. Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another,
Be compassionate and humble. Ayan. So, ang kanyang conclusion, be caring, no? Pag sinabi natin caring, usually ang care kasi, di ba, ginagamit natin yan yung pag-aalaga, di ba, yung pagbabantay. Pero mas magpo-focus tayo dito yung tinatawag na care, yung pagmamalasakit, yung pagiging sympathetic, na may love, may compassion. So, yung pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin yung fundamentals of caring. Ayan. Paano ba natin may papakita yung ating aloha sa ating kapamuso? Letter A muna tayo. Ano ang ibig sabihin ng A? 1, 2, 3? Ask. Ayan, no? Ang pagdating sa ask, sinasabi sa atin dito, magtanong tayo, no? Magkaroon tayong initiative na alamin natin, ano ba talaga yung nangyayari sa kapatiran natin. Ang problema kasi sa atin, yung iba sa atin, halimbawa, hindi na umaattend ng church, mga ilang linggo na, meron agad tayong judgmental attitude. No? Iba agad yung naisip natin, uy, ba't ganun hindi na umaattend si sister? Ganyan, ganyan, ganyan. Pero nasubukan na ba nating tanungin muna bakit? Ano yung problema behind that? Alam niyo, nung naalala ko noong nag-prayer mountain ako nung July, nung birthday ko, nag-prayer mountain ako. Nakaset na yung heart ko na sabi ko, pagkagaling ko sa prayer mountain. Kasi Friday yun, no? Ang Friday kasi ay visitation day ko. Nakaset na yung heart ko na pagatas ko ng prayer mountain, bibisita ako ng isang kapamuso. Bago kasi ako magbisita, tinitingnan ko muna lahat ng listahan ng members natin. Tinitingnan ko kung sino yung hindi ko masyadong nakita or nung umabsent o kaya yung may something spark na dapat kong bisitahin, pinagpipray ko. Tapos itong isang nanay na ito, lumabas sa listahan. So nakaset na yung heart ko. Pero dahil galing ako ng prayer mountain, tapos yung biyahe, yung stress, yung pagod, syempre hindi na ako malakas, malayo-layo na yung prayer mountain, hindi na ako kasing lakas ng dati. Nung nasa biyahe ako, nakaramdam talaga ako na matinding pagod. At bigla akong naisip na, next Friday na lang uli ako bibisita. Parang something like that. Next Friday na lang, maintindihan naman ni Lord yun. Uwi na lang ako sa bahay. Kasi mga ano na yun eh, nasa biyahe ako, mga past 5 na. Pero nung paangono na ako, yung malapit na ako dito sa dito sa ating area na to, biglang may kakaibang yung banal na spirito eh. Hindi, tuloy mo yung pagbisita mo, tuloy mo yung pagbisita. May ganon na dating. So, sabi ko, sige, mabuti na rin yung sinusunod mo minsan yung kutob mo. Kasi baka mamaya kay Lord talaga yung kutob na yun, ano? Yung mga ganong mga bagay. Kaya, tumuloy ako. Yung nakaschedule kong bibisitahin, wawa pa. Alam nyo naman, napakalayo ng lalakarin. Kasi nga, walang tricycle na pumapasok o kaya lumalabas, bihira. So, nakakapagod talaga. Pero sige, sabi ko, Lord, bakit? Bakit kaya? At nung naandun ako, nalaman ko yung dahilan. Itong kapatid na ito na nagkasakit pala siya, kaya hindi siya naka-attend. Tapos bla bla bla, ganyan tinanong-tanong ko. Tapos pinag-pray ko siya. Pag uwi ko, sabi ko, paano na lang Lord kung hindi ako tumuloy? Napakalaking bagay yung na-miss ko. Hindi ko na ipaabot yung pagmamalasakit ko dun sa sister na yun na mayroon palang pinagdadaan ng ganun. So may mga pagkakataon na minsan tanungin din natin ano nang nangyayari. Isang paraan yun ng pagmamalasakit. May mga ka-churchmate kasi sa atin na hindi sila mga vocal sa nararamdaman nila. Marami sa mga churchmate natin na minsan sinasarili na lang nila yung problema nila. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Hindi sila lumalapit sa atin. Nahihiya silang lumapit. Kaya paano natin mapapakita si aloha kung hihintayin na lang natin sila lagi na magsabi? Kasi may mga ganito tayong din. Hindi mo naman sinabi kasi. Paano ko malalaman? Hindi mo naman sinabi. Mga ganon. Kasi minsan, sister, bakit ganyan? Hindi mo naman sinabi. Pero sa part kasi natin na may tunay na aloha sa puso, hindi na natin kasi kailangang hintayin na sila yung lumapit Tayo mismo magtanong na, ano nangyari? Bakit wala? No? So,
Ganon. So, yon. And then, tingnan natin, ano naman ang ibig sabihin ng L? 1, 2, 3. Iyon. Makinig. Dito naman, kung dun sa A, sa us, yung initiative, dito papractice naman natin yung time natin at saka yung patience. Yung willingness natin na makinig. Ano, masarap magkwento masarap mag-share, masarap magsalita pag nagpapatotoo ka, no? One time may naka-reunion ako na dati naming kaibigan sa Maynila. Naka-reunion ko yung best friend ko nung high school. So pagdating doon sa Santa Lucia, kwentuhan kami. May dumating kaming isang dati naming kaibigan din nung college time. Ilang oras kaming nakaupo sa mesa na siya lang talaga lahat ang nagkwento. Ganun lang kami ng ganun ng best friend ko. Nung pauwi na, sabi ko doon sa best friend ko, sayang, si Pe, no, hindi tayo nakapagkwentuhan. Kumusta ka na ba? Naramdaman kong may problema yung best friend ko Siya kasi yung nag-initiate na makipagkita ako sa kanya, ganyan. Naramdaman ko kasi nung tinanong kong, kumusta na yung asawa mo? Ngumiti lang siya. Hindi ko napakinggan kasi nga mayroong isa na siya na talaga lahat ang nagsabi ng lahat. Mayroon tayong ganong tendency na kapag tayo ay nag-uumpok-umpok, ikaw lahat ang naririnig. Siguro magandang minsan ikaw naman ang manahimik. 'Di ba? At ikaw naman yung makinig. 'Di ba? Eto, bisita uli ako, meron akong, sabi ko, maiba naman, bisitahin ko yung mga kapamuso na hindi ko na nakikita sa church. Madalaw lang, no? At karamihan kasi ng mga kapamuso nating mga may edad na, hindi na talaga kayang lumabas ng bahay. So, isa yung dinalaw ko, isang nanay, isang lola na punta ako sa kanya. Ayaw niya akong papasukin nung una. Kasi matanda na, malabo na ang mata, medyo masungit, ganyan, ano. Pero nung nagpakilala ko, bigla siyang parang, ay, Stora, sige, pasok kayo. Tapos yun, nalaman ko yung mga problema. Tapos, alam niyo yung wala naman talaga siyang mga problema, pero nakinig lang ako, yung mas struggles niya, yung iniiwan na lang daw siyang mag-isa, yung mga naiiwan daw siyang mag-isa, malungkot kanya. All throughout, habang hinihintay ko yung kanya mga kasama sa bahay, nakinig lang ako ng nakinig. Tapos napapaisip ako, sabi ko, ilang kayang mga matatanda sa church ang hindi ko alam yung sitwasyon dahil hindi ako nakinig. Diba? Ilan kaya sa mga kapatiran sa church ang may talagang kwento ng buhay na hindi natin narinig kasi hindi tayo nakikinig. Tayo lang yung madalas dumaldal. Diba? Kaya, minsan, para may pakita mo yung aloha mo, doon ka lang. Meron nga tayong rule, diba, na lalo na kapag namatayan. Hindi ka, yung mga namamatayan, hindi sa kanila masyadong okay yung, okay lang yan. Ganyan. Mas mabuti pa yung manahimik ka na lang. Konting siya yung magkwento sa'yo. Hintayin mo siyang magsabi sa'yo. So, we learn to listen para malaman natin kung ano yung nasa loob niya. Okay? And then, ano yung O? 1, 2, 3? Observe. Ito naman yung sensitivity natin. Dapat nating practicein. Yung magre-research tayo, no? Ano yung para ma-express natin, ano natin yung aloha natin, maobserbahan mo yung ano yung itsura niya, ano yung gestures niya, ano yung mata niya, no? Yung napanood ko sa Netflix, yung sabi, yung mata daw ang magsasabi kung totoo o hindi yung kausap mo no? Yung facial expression niya, obserbahan mo yan kasi sa pamamagitan niyan, makikita mo talaga kung meron kang dapat sa kanyang itulong. Kaya napaka-importante, alam niyo mga kapamuso, kapag welcome time, di ba? Ang welcome time natin tuwing Sunday, hindi lang naman yung simpleng kamay, kumusta, no? Isa rin yan sa paraan kasi para maobserbahan natin yung sino sa inyo dito yung, di ba, merong ayaw makipagkamay sa'yo minsan naman iiwas, kunyari may ginagawa, may kinukutikot, minsan hindi sa'yo titingin. Ang dami mong ma-observe na ganon tuwing welcome time. No, subukan natin na ikutin yung buo. Kasi minsan ang nangyayari, puro kabataan lang pagkabataan, puro kabataan lang ang babatiin.
Pag mga nanay, puro mga nanay, subukan ba natin na umikot, obserbahan natin, kasi baka meron dyan, yung meron talagang dapat mong papakitaan ng aloha mo. Napaka-importante yan. At dahil doon, papasok tayo sa H. Ano yung H? Ano yung H? Doon tayo ngayon base mula sa ating observation, tutulong tayo. Ito na papasok na rito yung ano yung mga practical ways para maipakita natin yung ating pagkakaroon ng aloha sa kanila. Ano yung meron ka na pwede mong itulong? Alam nyo, meron tayong isang nagkukwento. Kasi tuwing Sunday, ako na yung nagde-devo sa senior citizen group natin kasi nag-request sila ng tulong, no? Kasi nahirapan sila, hindi na sila nakakapagkaroon ng devotion. Usap-usap yung mga seniors, nakikinig-kinig lang tayo. Tapos yung nga di ba nalaman ninyo yung disgrasya na nalunod dito sa Tala ba yun? Ay, ano? So may talim. Oo, sa Talim Island, di ba? Tapos sabi ni Tatay Eli, kaya nga ako kinakabahan na akong mangisda. Kasi kahit napakagaling mong maglumangoy, yung lakas ng hangin, pwede kang malunod. Tapos sabi niya gano'n, kaya nga ako mag-iipon ako para makabili ako ng life vest. Diba? Nakakatuwa, no? At mula sa ating mga kapatiran, merong sa kanya, merong nagbigay sa kanya ng life vest. Yung mga ganong mga practical na help mo na, kahit hindi mo naman kinakailangan ka-close mo, ano pa yung mga practical helps? Yung simpleng hugs, yung yakap. Alam niyo ba sa church natin, marami sa ating mga matatanda ang gustong-gustong niyayakap sila. Totoo yan, ano? Marami sa ating mga kapatiran, kahit nga hindi matanda, kahit mga bata. Alam niyo, kasi sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo dapat nagkakaroon ng mga malisya eh. Kasi mga Kristiyano tayo, nakita ko talaga yung power ng hug. Natutunan ko yan kay Mrs. Cow. Kasi nung ako ay nagtuturo pa sa GFA, meron kaming rule, yung hug, kailangan ng mga bata, bago sila uuwi. Ginagawa ni Mrs. Cow, paglalabas na yung mga high school, elementary sa gate, ando si Mrs. Cow sa gate eh. Talagang iyakapin, nung wala pang pandemic, nung nandun pa ako, natrabaho pa ako, lahat ng mga bata, ihahag niya yaka. Doon sa kanya ko yun natutunan kasi tinuro sa amin ni Mrs. Cow, kami mga teachers, yung importance ng hug. Kasi karamihan daw sa mga estudyante namin, totoo talaga, lalo na sa mga high school students ko, kailangan nila ng mga nanay figure, ng mga tatay figure, kasi hindi sila niyayakap sa bahay. Kaya nung nagturo ako ng high school, lalo na sa high school, no, kita mo yung mga estudyante, social sila, tataray nila. Pero yung kapag niyakap mo na sila, iba ang dating sa kanila. Nararamdaman nila yung care natin. So, yun yung ilan sa mga practical, yung mga kabataan, di ba? Yung yakapin nyo yung mga matatanda sa church, matutuwa sila doon, yung pagmamano, yung mga simple help yan, ano, yung minsan maganda rin paalam mo sa kanya na pinagpipray mo siya. Hindi pagyayabang yun minsan, no? Of course, sabi din naman ni Lord, hindi mo dapat binabandera yung pag-aayun at pananalangin mo. Pero may mga pagkakataon din na sabi rin naman ni Lord, i-express mo. Minsan magandang malaman ng kasama mo na, alam mo, kapatid, pinapapray kita. Diba? Pinapipray talaga kita. Minsan sabi, kumusta na yung yung sakit mo? Bakit? 'Di ba sabi mo may sakit ka nakalagay dun sa communion, may sakit ka ganyan. Kasi pinag-pray ko, titingnan ko chichikan ko kung sinagot na ni Lord. Tapos maa-amaze sila. Talaga pinag-pray mo ako. 'Di ba yung mga ganong simpleng pamamaraan, yung mga practical help, napakalaking bagay po ng mga kapamuso. At syempre pag natulungan mo na siya, hindi magtatapos doon. Punta tayo sa huling-huli. 1, 2, 3. Ask again. Ito yung pagkatapos lahat-lahat ng ginawa mo, yung consistency, aalamin mo, kumusta ka na? Ano na nangyayari? O kumusta yung follow up. Yun yung importante doon, yung hindi yung isang beses mo lang siyang
niyaka po, isang beses mo lang siyang tinulungan, tapos na. Ay, tapos na tungkulin ko diyan. Kailangan yung consistency, yung regular checking up. So, sa pamamagitan niya, ng aloha na yan, mapaparamdam natin sa kapamuso natin na, aloha, truly I care, di ba? Kasi, mga kapamuso, hindi na tayo mga bata, marami tayong, lalo na sa mga matatanda, marami tayong mga dumarating na bugso ng mga bagong kabataan, napakaganda ng nating tawagan kapamuso. Kapatid, kapamilya, kapuso. So, mamala sa ating church na talagang we really care, for each other. Lalo na kung isang beses lang natin nakikita yung kapatid natin, bugsuin na natin, samantalahin na natin yung stay natin dito para, kasi hindi, although nakaka-frustrate minsan, napo-frustrate ako minsan kasi minsan yung target mong kausapin, wala na, umuwi na Sa dami kasi natin, Hindi mo naman lahat maliligid yan Pero maganda kasi kahit isa o dalawa, pag Friday nga, ang kaya ko lang talagang bisitahin, isa hanggang dalawa lang And usually, isa lang. Yung sabihin ko, Lord, baka mamaya mamatay na lang ako, hindi ko pa maubos yung church, yung member sa church na para nakaka-frustrate. Pero sa isang banda, yung bunga ng pagpunta mo sa isang tao at nakita mo talaga na naka-fellowship mo siya, na-pray mo, nakausap mo, malaking bagay. Nakakaramdam sila ng aloha. Okay, may kwentong, meron akong nabasa kanina sa libro ni Ate Tess, si Lauren, Lauren Blakemore, nung age 13 siya, actually, di ko alam, nakalimutan ko nang tingnan kung anong year tong illustration na to. Si Lauren Blakemore, 13 years old, nagkaroon siya ng bone cancer. Siya ay nagtitake ng 14 rounds ng chemo at saka 25 rounds ng radiation treatment at the age of 13 years old. Grabe. Ngayon, itong si Lauren, para siya ay maibsan ng kanyang hirap. Meron siyang tinatawag na Miss Mildred blanket. Yung Miss Mildred na yun, kasi nung baby pa tong si Lauren, itong kapitbahay niyang Mildred, Miss Mildred ang tawag niya, niregaluhan siya ng isang parang hindi naman siya blanket, hindi rin siya coat, parang siya yung pang ang tawag doon, quilt. Ano ba yung quilt? Yung pang ganun, na mahambong yung kanyang tela, malambot. Ginagawa ni Lauren kapag siya ay nakakaramdam na nasusuka siya, napapagod siya, hindi siya makatulog dahil battling with cancer, yung quilt na yun, o yung parang kumot na yun na mahambong, iyayakapin niya lang daw ng gano'n. Napapayapa na siya. Kaya ang tawag niya doon sa blanket na yun, Miss Mildred blanket. Pinangalanan niya Miss Mildred. Biruin mo, mula baby niregalo sa kanya. 13 years old na siya this time. Gano'n na katagal yung tela na yun. Naalala ko nung grade 4, si Jairel, nagkaroon ng ukay-ukay sa GFA. Tapos, kwento lang sa akin ng advisor niya, ito daw si Jairel, may napiling isang sweater. Tapos, nung time na yon, ang price ng sweater ay 10 pesos. 5 pesos lang yung pera niya. Kwento nung advisor niya sa akin to. Sabi daw sa kanya ni Jairel, Ma'am, pwede po bang i-reserve nyo ito sa akin? Pag-iipunan ko pa yung 5 pesos. Bibilin ko po ito. At sabi daw nung teacher niya, paano pag nabili na yan? Nung mauna, sabi daw niya, hindi po, para po kasi yan sa mama ko, iririgalo ko. Kasi mahilig pong magpangginaw ang mama ko. Natouch ako nung kinuwento yun ng advisor Hindi sinabi sa akin ni Jairel yun, basta proud na proud siya sa akin. Binigay niya sa akin yung second hand na coat. Pero alam niyo ba, parang ako to si Miss Mildred, parang Miss Mildred, kasi yung coat na yun, kinatandaan na talaga yun. Hindi na nga naalala ni Jairel na siyang nagbigay. Kasi inabot na siya ng high school, college. Andun pa rin yung coat hanggang sa magkagutay-gutay na siya at hindi na talaga pwedeng gamitin. Pero alam niyo yung mga time na naghihirap kami sa pera, yung struggling talaga ako ng mga pantuition ng mga bata.
Yun yung inaano ko. Nakakaramdam ako ng comfort kasi naiisip ko, pinag-ipunan to ng anak ko kahit wala siyang pera. Lord, magpo-provide ka. Parang ganun tong si Lauren, no? Pag nakakaramdam siya ng struggle. And then one day, yung kanyang tatay nagpunta sa India, dumalaw siya sa isang ospital na ang mga bata may cancer. Mga cancer patients. Tapos nung bumalik siya kay Lauren, kinuwento niya yun na, anak, alam mo ba, bumisita ako sa cancer patients doon sa India. Bigla itong si Lauren, nakaisip siya ng idea. It seems Christian na itong batang to kasi sabi niyang ganun, sa patotoo niya, nagkaroon siya ng idea na magkaroon siya ng project, Miss Mildred Blanket. So ang ginawa ni Lauren, nag-volunteer siya, nagpatotoo siya sa mga Rotary clubs ng mga schools. Di ba alam niyo Rotary Club? Ano yan, yung mga tulong yan. Lahat ng mga schools, mga conferences, nag-solicit siya ng donation para sa Miss Mildred Blanket na ito. It so happened na meet nila yung isang missionary group, isang Christian missionary group na nagkaroon, na-bless sa kanyang patotoo. Sila na yung humandle nung pagpapagawa nung Miss Mildred Blanket na yun. Tapos ang ginawa ni Lauren, pinuntahan niya yung mga cancer patients sa India na mga bata. Tapos binigyan niya lahat ng Miss Mildred Blanket at nakita niya kung gaano siya ka-powerful. Pagkatapos nun, sabi niya ganun sa ending ng kanyang patotoo, sabi niya, when I was first diagnosed with cancer, I knew God had a plan for my life. This is part of the plan. So, nagkaroon na ng mabulukso ang hindi na sinabi kung kailan namatay si Lauren, pero nagpatuloy yung Miss Mildred Blanket. Naintindihan ni Lauren yung nararamdaman ng mga cancer patients. Mga kapamuso, ang dami na nating mga nasubok sa church. Yun lang simpleng pagpunta natin sa mga lamay, yun lang mga simpleng pag-upo sa mga may kasama natin sa church, na mga may problema. Para rin tayo mga Miss Mildred Blanket. Nakakapagbigay tayo ng comfort, ng kaaliwan. Mararanasan natin yung comfort ng Lord na tayo yung gagamiting instrumento ng Panginoon para maiparamdam natin yung care natin sa ating kapamuso. Aloha, I truly care. Tayo yung manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe na binigay niyo po sa amin sa gabing ito. Actually, hindi ito talaga yung original na message na dapat na ibibigay ngayong gabi dahil gawa na po matagal yung pangayong gabi. Pero just, Panginoon, ilang oras na lang binago mo ang mensahe at naintindihan ko kung bakit. Dahil nga po, sunod-sunod po ng mga pagsubok na nangyari sa church namin. Kailangan po namin, Panginoon, talaga ng aloha sa bawat kapatiran. Tulungan mo po na ma-practice po namin ito sa church, Panginoon. Yung maiparamdam po namin in simple ways, yung amin pong care sa bawat isa. Magising po kami, Panginoon, na pamilya kami. Mawala yung mga paborito, yung mga pagja-judge, pagpipili, paggrupo-grupo. Maano po sa amin yun, Panginoon, yung lalo na po, minsan lang naman kami nagkikita pag linggo, maranasan po namin na makapagbigay comfort sa aming mga kasama sa church. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga may pinagdadaanan hindi po namin alam. Lord, salamat po kasi Ikaw ang unang nag-care sa amin. Ikaw yung unang nagparamdam sa amin ng aloha. At dahil dito, Panginoon, sa kaaliwang nakukuha namin sa iyo, maging kami man po ay maging blessing sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinapag-pray po namin, Lord, sa iyo yung mga kasama po namin sa church na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Yung mga kasama namin sa church na nawala ng mga mahal sa buhay, yung mga kasama namin sa church na nagdaranas ng mga sakit, may binabattle silang mga sakit, yung mga kasama namin sa church na nakakaranas ng paghihikaos financially, Panginoon, mga problema sa mga relasyon, mga problema sa pag-aaral, sa trabaho,
iba't ibang uri ng mga struggles. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Aloha! Goodbye!